Itong pichi-pichi ay isa sa pinakamadaling lutuin kung gusto nyo magsimula ng negosyo sa kakanin dahil simple lang ang mga sangkap nito. Kaya tara magluto tayo. Sa reseping ito gagamit lang tayo ng isang basong kinayod na kamuting kahoy. Hindi ko na ito pinigaan. Pwede nyo pigaan ang inyo kung hindi kayo komportable. Maglagay na rin tayo ng 1/4 cup asukal, 1/2 cup water, kunting patak ng vanilla, pampabango. Itong Ferna brand ang ginagamit ko dahil maganda talaga ito. At maglagay na rin tayo ng 1/2 tablespoon na lye water, pampakunat ng ating pichi-pichi. Pero pwede na rin kung wala ito, kung ayaw nyo to. Haluin lang natin ng mabuti para mag-well combined ang lahat ng ingredients. At ngayon nga ay i-prepare na natin yung mga molders na paglalagyan natin. Medium size itong ginagamit ko. Hindi na rin ako naglagay ng oil sa molders. Okay lang. Madali lang naman i-unmold itong pichi-pichi. Pero kung gusto nyo talaga ng malinis na pagkaka-unmold, magpahid na kayo ng oil dito sa ating mga molders. Haluin muna natin yung mixture bago natin ilagay sa mga molders dahil tumitining or tumitigas itong kasaba starch sa ilalim. Tagi-isang kutsara lang ang nilalagay ko. Kadalasan ito yung sukat kapag medium molder lang ang ginagamit. Pagkatapos ko nga malagyan lahat ng molders ay in-arrange ko na ito sa ating maliit na steamer. At habang isinalangsang natin to ay dapat nagpakulo na tayo ng tubig para diretso salang na para maiwasan natin yung pagtining ng kasaba. Tatakpan lang natin to at lutuin lang natin sa loob ng 15 minutes. After 15 minutes, luto na nga itong ating pichi-pichi. Malalaman nyo naman yan sa itsura kapag ganito na yung itsura o yung parang translucent. Luto na po iyan. By the way, recommend ko talaga sa inyo itong multifunctional electric cooker ng Draper. Sobrang ganda talaga nito. Ang tagalan nito sa amin. Pwede nyo pang steam, pwede nyo pang prito, pwede nyo pang saing, pwede pang sabaw. Lahat na ata pwede dito. Dito ko na lahat halos niluluto dahil electric lang ang gamit namin. Talagang subok ko na ang quality nito kaya nire-recommend ko sa inyo kung naghahanap kayo ng ganito, nandyan lang yan sa ating basket. Mura lang din ito, nasa 500 pesos lang. Baka mas mumura pa ito ngayong 10-10 big sale kaya grab nyo na. At ngayon nga ay mag-unmold na tayo dito sa ating pichi-pichi. Medyo malamig na ito at gagamit tayo dito ng clamshell, no, pang negosyo style. Sa pag-unmold naman ay gumagamit lang ako ng kutsara para mapadali. Parang sinasandok ko lang siya. Ganyan lang yung itsura niya. Kung napapansin nyo, di talaga malinis yung molders. May mga naiiwan na pichi-pichi kasi hindi ako naglagay ng oil. Kaya kung gusto nyo ng malinis, talagang lahat ay na-unmold, maglagay na kayo ng oil sa inyong mga molders. Pero okay na talaga yung ganito. Ganito yung ginagawa ko sa mga pa-orders ko na pichi-pichi. Ang importante ay yung lasa. At okay naman siya. At sa pa-order naman natin ay gatas yung nilalagay ko instead na tubig. Dito kasi ay sample lang natin to kaya tubig lang yung nilagay ko. Pero ang sarap pa rin ng lasa nito kahit ang simple lang ng ingredients niya. Parang classic pichi-pichi lang ito. At na-unmold na nga natin lahat, no. Ngayon naman ay maglalagay na tayo ng toppings na cheese. Sobrang daming cheese na lagay natin. Kaya ang sarap pa rin talaga niya kahit tubig lang yung nilagay natin. At ngayon nga ay tikiman na. Yellow yung pichi-pichi ko kasi yellow yung kamuting kahoy na nabili ko. Mas maganda kasi sa pichi-pichi kung yung puting kamuting kahoy yung ginamit nyo para parang translucent lang talaga siya tingnan tapos puting asukal naman yung gagamitin. Kaya akala tuloy ng iba kutsinta itong niluluto ko. Hindi po pichi-pichi po ito, charot. Makunat siya at sakto lang yung lasa ng recipe natin.